Pulong Duterte. Sabi ni Sara, gusto daw ni Sara Duterte na si Pulong ang maging House Speaker. Ito mga kababayan, bago ko i-play ang video na to, nais ko pong sabihin sa inyo, lahat naman po ng kongresista pwede maging House Speaker. Lahat po ng mga congressman and congresswomen, basta ikaw ay nasa Congress, pwede ka maging House Speaker. Depende yan sa iyong degree na pag-aralan or depende sa boto kung ibuboto ka nila. Ang tanong ngayon mga kababayan, kung ako kapwa kongresista ni Pulong, anong paraan para gawin ko siyang House Speaker? Sige, mga kababayan. Sige na, mga kababayan, tanong ko sa inyo, kung ikaw o kung tayo ngayon, mga kongresista, kasama natin si Pulong, ibuboto nyo ba para maging House Speaker siya? Ano bang napatunayan niya? Kung ang mga kapwa nga niya congressman tatanungin na saan si Pulong, bakante palagi ang kanyang upuan. Laging absent. Paano ka maging House Speaker kung halos sa loob ng isang taon, 3 beses ka lang napipresent sa Congress? 3 beses ka lang nagpapakita. At mismo sa Davao City, laging sarado ang kanyang opisina. Tanungin ninyo kapatid ni Nograles. Mismong opisina nga niya laging sara. Anong sabi ni kapatid ni Nograles? Yung pangalan ng congresswoman na yon, kalimutan ko yung pangalan, yung maganda, si Migs. Anong sabi ni Migs Nograles? Kapag ako hindi nanalo, wala kayong malalapitan. Bakit? Kasi ngayon nga, napanalo si Pulong, hindi nyo nga siya mahahagilap. Sabi ni Team Ace sa kanyang super chat, God help the Philippines. Nagsugod na pod ilang gamit sa simbahan. Urukan, kaplastikan to the highest level. Sabi ni Team A. Salamat po sa yung super chat. Diba? Anong sabi ni Migs Nograles? Anong sabi ni Migs Nograles? Ngayon nga, napanalo siya, hindi nyo nga siya mahingian ng panggamot kasi laging wala. Tapos matalo pa ako, saan kayo lalapit? So ito mga kababayan, pakinggan natin. Pulong Duterte as House Leader. Gusto, BP Sara nais maging House Speaker or Minority Leader ang kapatid na si Representative Pulong Duterte. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na kinausap niya ang kapatid na si Representative Paulo Pulong Duterte na tumakbo bilang House Speaker o Minority Leader sa pagbubukas ng 20th Congress. Samantala, sinabi ni House Deputy Speaker J.J. Suarez na suportado pa rin ang mayorya ng mga kongresista, si House Speaker Martin Romualdez. Itinanggi naman niya. Ngayon, tanungin kita, mga kababayan, kung ikaw DDS nanood sa akin ngayon, gusto ni Sara na tumakbo si Pulong sa House of Representatives bilang House Speaker. Ngayon, tanungin ko kayo, ilang boto ang makuha ni Pulong kung mismong si Sara 200 plus ang pumirma para impeach siya? Sige nga, pakisagot, mga DDS. Paano si Pulong iboto kung mismong si Sara binoto nga siya para ma-impeach? As of Saturday, ito statement yan. Statement ni Representative J.J. Suarez, House Deputy Speaker ng Quezon City 2nd District. Ayan yung statement niya. As of Saturday afternoon, no less than 240 members have already signed the manifesto of support and that number keeps climbing. So, ibig sabihin, the manifesto na panatilihin na si Romualdez pa rin ang House Speaker. 240 congressmen and congresswomen. So, ngayon, paano manalo si Pulong? Alam mo, sa totoo lang, ang haba ng mga panaginip ng mga Duterte, ang taas ng kanilang ambisyon. Diba? Paano, tatanungin ko kayo mga kababayan,
Kung si Sara binoto ng 200 plus congressman para ma-impeach, si Pulong iboto pa kaya ng mga congressman para maging House Speaker? Hindi nyo ba naiisip na halos 80% ng mga kongresista ay under by lakas CMD ni Romualdez? 80% ng mga kongresista. Patuloy natin. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na kinausap niya ang kapatid na si Representative Paulo Pulong Duterte na tumakbo bilang House Speaker o Minority Leader sa pagbubukas ng 20th Congress. Samantala, sinabi ni House Deputy Speaker J.J. Suarez na suportado pa rin ang mayorya ng mga kongresista, si House Speaker Martin Romualdez. Itinanggi naman niya na may loyalty check sa ginanap na meeting ng mga House leaders noong May 16. Wala. Wala akong candidate for Speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for Speaker or for Senate President. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo sumaban ng Speaker. Hindi pa siya sumagot. Hindi siya sumagot. Diba? Natawa nga si Sara. Sinabihan daw niya si Pulong na baka gusto mong lumaban ng House Speaker. Hindi daw sumagot si Pulong, natatawa pa nga siya. Oo. Kasi alam kasi nila na hindi siya mananalo. Biruin nyo sa 120 something na lakas si MD Congressman, nanalo po 108. 123. Sabihin natin 123 na congressman na miyembro ng lakas si MD, 108 ang nananalo. So, ilan lang ang natanggal. So, 100 plus pa rin ang natila. Tapos ngayon, nag-loyalty check si House Speaker at pinapirma na manatili siya. 240 ang pumirma na manatili siyang House Speaker. So, ibig sabihin, kaya gusto ng mga congressman na si Romualdez pa rin ang House Speaker. Bakit? Magaling si Romualdez magdala. Magaling si Romualdez mamuno. Bakit sabi ni Sara ngayon walang lumapit sa kanya? Bakit hindi niya maalala si Gloria Arroyo? 'Di ba? Bakit hindi niya naalala si Gloria Arroyo? Speaking of Gloria Arroyo, pagkakaalam ko iniwan na siya ni Gloria 'Di ba advisor ni Sara si Gloria? 'Di ba? Pagkakaalam ko si Gloria Arroyo binitawan na siya. Di ba si Gloria Arroyo lang naman ang Tapos sasabihin ninyo ngayon, si Pulong pwede maging House Speaker, Sara, parang nanaginip ka naman yata. Kahit ako, pabutuhin, hindi ko iboto yan. Ano nga asahan mo dyan? Yun nga flood control Hindi nyo nga nawala-wala yung baha sa Davao na problema ng First District Congressman yan. Hindi nyo nga nasugpo-sugpo. Tapos ngayon magiging leader ka pa? Ang lakas ng tama ninyo. Ano bang hinit-hit ninyo? Usok ng bulok na dahon ng dahon ng durian o bunga ng durian na ginawang katol. Tigilan yung kakasinghot ninyo ng durian, ang lakas ng mga amats ninyo. Ang lakas ng mga gahaman kayo. Tignan nyo, nakakulong na nga, nag-mayor pa. Absent ka na nga sa Congress, mag-House Speaker ka pa. Kaya Sara, tigil-tigilan mo yung pangarap mo na naginip ka na naman ng gising. Si Pulong pa talaga Okay nga lang siguro kung ikaw, matatanggap ko pa. Pero kung si Pulong, number 1 na doon, marami nang aaray. Ikaw nga, 250 ang bumoto sa'yo para ma-impeach ka, tapos si Pulong patatakbuhin mo. Anong tawag doon sa grupo ni Pulong? Lakas? Lakas ang amats? Sabi dito ni Japanese, dami mong sinasabi, gilitan mo na sarili mo. Ba't ko gigilitan? Napauwi nyo na ba, Digong? Hindi naman ako tanga, nakatulad din yung mga bobong DDS. Ba't ako magigilit? Pinauwi nyo na ba? Diba, Ma'am Lily Tonini? Alam mo, minsan itong mga DDS, ang hirap intindihin. Magilit na daw ako kasi nakauwi na daw si Digong. Paano nakauwi? Mas nauna pa kayo sa balita? So, yung GMA na nandoon nakaabang araw-araw si Maris Umali, hindi magbabalita.
yung ano, yung reporter ng TV5 na nandoon si tawag dito, si Gretchen Ho, hindi makakapagbalita na nakauwi si Digong. Aba, tigil-tigilan niyo yung pagpapanaginip ninyo, ere. Hindi dahil maganda. Ayan ay nakakabuang na yan. Abay, mga misis, tigilan niyo yan, ikain niyo yan. Sabi ni Ma'am ni Risa Lindstrom sa iyang 56 super chat. Mas active pa nga ata si Pulong sa nightclub. Doon na lang si Pulong sa nightclub maging speaker. Sa bagay si Pulong doon. Kaya nga, mas active pa nga sa bar pumunta at mamugbog eh. Kaysa sa, my God. Sarah, tigil-tigilan mo yung amats mo. Medyo mataas-taas na yung amats mong yan. So ito na, mga kababayan. Sunod natin. Alam niyo sa mga kababayan, maganda itong pakinggan. Alam niyo ba, yung, di ba maraming party list? Di ba maraming party list mga kababayan na kung saan nagpoproklama na. Ang ML party list, nagproklama na sila. Yung Akbayan party list, nagproklama na sila. Pero merong isa sa dalawang party list na hindi pinapaproklama ni Comelec Commissioner George Garcia. Bakit nga ba at ano nga ba ang party list nito? Tawagin na lang po nating Duterte Youth Party List. Nako, my God, mga kababayan.